ang Mindanao-based political commentator at vlogger na si Ma'am Lovely Granada. Welcome to STL, Lovely. Hello po, magandang gabi. Magandang It's an gabi. honor to be here. Good Thank you so much po. Thank you, Hello lovely, din po sa ha? ating mga viewers. Thank you at pinaunlakan mo kami. Timing to ng pag-uusapan natin. Pero before yung issue ng impeachment, Lovely, tanungin ko lang kasi kanina mainit-init na pa ang diskusyon natin, Mas NCP, tungkol doon sa paglilinaw ng maski ng mga taga Davao na fake news yung tungkol sa Brunei oil na yan, na inangkat daw papunta sa Davao City. Hindi ko kasi alam kung ano ba yung tingin mong aim ng mga ganong klaseng fake news at kung nakatulong ba to sa bansa eventually na fake yung kumakalat ng mga solusyon na ganyan? Actually, hindi na bago sa akin to kasi, these, especially the Duterte supporters, the Duterte side, gusto nilang ipakita sa taong bayan na sila yung may solusyon at hindi ang gobyerno. They always want to show that picture. Kahit nga yung sa yung giyera sa Iran, may mga fake news din na kumakalat na nagpadala nga daw ng eroplano si Pulong kahit hindi naman totoo. So they always want to, it seems to me like, syempre opinion ko to it seems to me like they want na gawing, kumbaga ang imahe ay walang ginagawang matino ang gobyerno at ang solusyon, ang totoong gumagawa ng solusyon ay ang mga Duterte. So yun nga, sa post ko regarding that, sabi ko nga, yung mga DDS, hindi ba kayo naiinsulto? Na parang ginagawa kayong gago or bobo or tanga nitong mga taong nagpapakalat ng kasinungalingan para lang mapuri yung idolo ninyo. So sana, alam mo yun, nakakadagdag siya ng confusion magulong-magulo na nga. Nagiging lito pa tayo. So, yun, sana mabigyan ng leksyon itong mga nagpapakalat ng disinformation na ganito. Pero sa tingin mo ba, nasa krisis na tayo when it comes dun sa usapin ng petrolyo? I believe so. Taliwas sa sinabi ni Hi Auntie Claire. Yeah. Taliwas sa sinabi niya. Sa gobyerno naman, yun ba yung pag-uusapan natin? Iba, madami nag-advance pa. ako. Pero sa palagay ko, may krisis tayo kasi yun ang nararamdaman. Kahit ano pang reframing or messaging ang sasabihin ng gobyerno, nararamdaman kasi ng taong bayan yung pagtaas ng presyo. Yeah. So, krisis na yun Kapag nararamdaman yung hirap at pagtaas ng presyo, krisis na yun para sa taong bayan. No matter how you reframe it or what kind of words you use, mga terminologies, ang importante yung nararamdaman ng taong bayan. Chiki. Kanina, sorry lang ako, step back lang ako. Kasi kanina sabi mo, in your opinion, yung mga nagpapakalat ng fake news ay gusto nila na yung mga Duterte ang merong solusyon sa lahat ng mga problema natin. Itong mga sinasabi po ninyong sila ang nagpapakalat. So, hindi yung Duterte family mismo, pero yung supporters. Tama ba? It could be, but magiging allegation siya on my part. Pero sino ba ang nakikinabang ng mga fake news na ito? So eventually, it's the Dutertes, diba? So it would be, kumbaga, accusing on my part, diba? Kung sasabihin ko ang mga Duterte. Oo. Pero base din naman sa mga pag-aaral, mismo nag-release yung Oxford, diba? Na Duterte talaga ang nakikinabang sa mga online trolls na ito, sa mga disinformation na nangyayari sa bansa natin. It's always about that. Lovely, punta na tayo sa impeachment. Speaking of Duterte, Speaking of Duterte, punta natin yung impeachment, magsisimula na yung pagdinig sa Wednesday. Lovely, dalawa yung pwede mo talakayin dito pero isa lang yung major tanong ko about it. First, alam ko hinamon mo ng debate si Vice President Sara Duterte. So umaasa ka ba na sasagot siya doon sa hamon mo at umaasa ka rin ba na siya ay dadalo doon sa impeachment hearing na magaganap sa lower house this week? Well, hopefully naman na kakasa siya sa debate kasi unang-una yung mga DDS vloggers niya naman ang naghamon sa akin ng debate. So, and it's definitely going to be about the national issue. So, kaya nga yung response ko is
si VP Sara na lang ang kakausapin ko para isahan na lang, diba? So, pero yeah, she's busy. Hopefully, maka-attend din siya ng impeachment trial niya, impeachment na pagharap niya. Kasi hindi ito yung accountability kasi, it's non-negotiable. So, yun, umaasa ako na haharap siya. Yung mga since nandyan ka sa you're Mindanao based, no? So malamang alam mo yung pulso dyan sa Mindanao in general, no? Actually, nasa Metro Manila po. Nasa Metro Manila ka. Okay, sorry. Yes It's po. Mindanao based. Pero anyway, in touch ka naman dun sa Mindanao region siguro, no? As of now. So, sa pagkakaalam mo ba, itong mga supporter ng mga Duterte ay gusto din nilang makita si VP Sara na umarap din dun sa kung sakali, no? When the time comes na tatawagin siya dun sa impeachment trial. If and when the time comes. Sa mga nakikita ko, yun nga this is actually really odd kasi yung mga supporters, ayaw nila na humarap si VP Sara kasi yung rason nila is marami daw problema sa bansa, bakit impeachment daw talaga ang inuuna. So yun yung mga naririnig ko na narrative na pinapakalat din sa yun, pati sa circle of sa circle ko sa Kabisayaan kasi sa Facebook yung circle ko talaga mga Bisaya din So yun yung pinapakalat. Parang ang dami-daming problema. Tapos may iba na mas malaki naman daw yung mga allegations na ninakaw. Bakit daw talaga pinag-iinitan itong si Sara Duterte? So, well, 'di ba? Kung talagang gusto natin ng accountability at transparency, kahit piso pa 'yan, kailangan humarap ka. Yung sa usaping impeachment kasi ni Sara Duterte, hindi ito tungkol sa kulay or kampo. This is about accountability. Does this mean na yung mga yun na ayaw siyang makita on the stand, no? If and when the time comes, ay naniniwala silang walang pagnanakaw na nangyari? Or it's just that simply mas may important issues and hayaan na lang yan kung meron man. Ayaw namin makita kung ano-ano pa yung mga ebidensya na gusto nyong ipalabas dyan laban kay VP Sara. Well, sa tingin ko lang yung pinupush kasi nila na narrative is gigisahin lang siya, yung mga ebidensya na ipapakita, gawa-gawa lang. Ganun kasi ang umiikot na narrative sa among the Duterte supporters. Parang ginawa lang siyang political theater para ipahiya daw si Sara Duterte kasi nga malakas daw siya sa presidential election. So, they will do everything just to, pin her down. Parang ganun yung narrative na nakikita pero mo. kung halimbawa, umupo si VP Sara, ano talaga yung gusto mo na issue na kumbaga init na init ka, dapat masagot to Sa umupo sa... Yes, kung halimbawa, Yes. magsalita si VP Sara, ano yung gusto mo talaga na masagot niyang issue? Na dapat ay Immediate. matumbok. Ito, yung immediate. Well, unang-una, buksan yung bank accounts niya. Yun naman yun And yung sa confidential funds niya, ipaliwanag niya yung mga questionable na record or documents, lalo na yung Chichirya Gang. So, ayun. Chichirya gang. Tawag ko ng Chichirya Gang. Correct. Okay, so Lovely, syempre, first time ni Lovely dito sa sa STL. So it's parang bagong audience din ito para sa kanya. Para lang doon sa mga, although kilala naman siya nung iba nating mga viewers, nakikita ko yung comment nila ngayon. Para lang nila kung papaano yung Genesis. Kung papaano nagsimula dito sa pagiging social media commentator mo na ang leaning ay batikusin yung mga fake news at saka yung mga Duterte acts na hindi masyadong maayos sa base do sa mga post mo. Paano nagsimula, Lovely, kasi nakita ko nga yung post mo kanina na may pamilya ka, yung pamilya nyo, meron kang ate na DDS as of late ay parang mukhang hindi na, no? Pero so tell us something about yourself. Ayun. Actually, matagal na talaga akong nagko-comment even sa mga social-political issues. Pero hindi ako heavy on politics Kung nakapag-Facebook lang and then, may issue, so nagko-comment lang ako. Like in the past,
2016 to 2022 yata, I thrived in the comments. Tapos, more on Facebook texts kasi ako. Dati pa naman akong talagang against sa mga Duterte since nung kampanya ni former President Rodrigo Duterte. So, mga rape jokes niya until nung naging presidente siya, sa mga pagmumura niya sa Diyos. So talagang pati yung fake news, disinformation, so talagang sukang-suka na ako kahit noon pa. Binabatikos ko rin yung mga church members namin, especially the leading ones, the serving brothers and sisters na openly na sumusuporta sa taong, you know, proud sa pagpatay. And then, you know, this really led me into a decision na, okay, kung openly nyong sinusuportahan ang taong minumura ang Diyos, then I had better openly resist as well. Kahit na sa church namin, we're not supposed to touch politics eh. Pero dahil may mga kapatid kami sa church na talagang openly nagsusuporta kay Duterte, so para sa akin, kasiraan yun ng testimony namin bilang Kristiyano eh. So doon ako nagsimulang mag-decide talaga. And then came Emma Atienza's passing. At yun na nga, gaya ng nakwento ko sa mga nakaraang interviews, they would say, unstable daw eh. Sige, go ahead lang, lovely. Oo, kumakapit naman. Ayun. So, ayun nga, sabi nila, ayan ang nangyayari sa inyo kapag kami namak nyo si Duterte. So, that to me was my breaking point. So, I made a video at yun yung nag-gain ng traction. Lovely. Kahit noon pa naman talaga ako nagko-content. Oo, kanina lovely, sabi mo meron kang mga kaibigan o makasamahan sa church, no, na talagang full support kay Duterte and very May open. kapatid nga si Lovely eh. Pero yung sa church mismo, lovely, kasi sa church yun eh, tapos minamock yung Panginoon, bakit daw okay lang sa kanila yun? At talagang mahal pa rin nila si dating Pangulong Duterte. Actually, I even opened that conversation doon sa group chat namin. Kasi hindi ko sila kinonfront sa comments eh. Kinonfront ko sila sa group chat. And these are group of people who were trained in truth, life, and character. Yun yung tawag sa Bible school na yon. So, kinonfront ko sila, sabi ko, kung DDS kayo, of course, wala akong control dyan. Pero, pag openly nyo din, you know, pinopost yung about sa church meetings natin, kasabay nung mga DDS narratives, ibang usapan na yon. That destroys our testimony. So, ni-remove ako sa group chat. So, walang sagot not sa'yo. even argue with me. Okay. Po? Sige, go ahead. Oo, ni-remove ako. Hindi man lang Ni-remove Lovely ako sa left the chat. group. So, doon ko sinabi, Hindi sinagot. Ni-remove. So, narinig ko rin. ni-remove ako. Tapos, tawanan sila doon. May nag-screenshot kasi na, syempre, aligned din sa atin, nag-screenshot ng mga tawanan nila. So, doon ako na okay, there's no talking to them. So, I'm gonna go all out sa pag-resist ko. Oo. So, ayun. Sige, isa na lang tungkol actually, dun nung sa... time na yun, I still remember nung time na yun, talagang parang tinaga ako sa bato, my voice will be louder than yours. Pero hindi ko alam na aabot ako sa ganito. Okay. Talagang, oo. Hindi naman natin ipapakilala yung sister mo, no? Pero, kamusta yung dynamics nyo ngayon, ano? Na parang medyo nag-iiba na rin siya ng mga paningin doon sa mga nangyayari. Actually, sa buong family namin, originally lahat sila UD team, DDS. Ako lang talaga yung hindi. Pero as time goes by, nakikita nila yung mga fake news, ganyan. And I had conversations with them. Meron akong isang ate na OFW siya, ha? Hindi ko na sasabihin kung saan. Okay. For her safety. Ano siya, nakita niya yung content kasi ni Eloy Bugris na ang daming kasinungalingan, yung pambabalahura. And she came across with this content na minumura yung nanay ko, yung nanay namin, and actually yumao na eh. So, hinimatay siya at na-hospital siya for 2 days. So, ayun,
pinakita, so nung okay na siya, pinag-off siya actually ng social media, pero nung trinace nila kung paano nangyari to, so they watched my interview sa Bilyonaryo together with the amo yung amo niya ang nagpapanood sa kanya. So after that, yung amo mismo ang nagsabi sa kanya, you should be really proud of your sister. Ganun ang sinabi ng amo niya sa kanya. Tapos tinanong daw siya, so do you still support the Dutertes in the Philippines? Sabi niya, hindi na daw. Kasuklam-suklam daw sila. So, ayun, parang, okay. So, well, yun yung silver lining doon. Marami And din ba sa ngayon, kinuhanan daw siya ng cellphone kasi hindi siya pinag-social media for now. Marami din ba sa Mindanao, sa pagkakaalam mo, Lovely, na nag-shift na rin yung mindset from Duterte to anti-Duterte? Marami po. Hindi ko alam kung gaano karami, pero base sa mga nakikita kong messages na flooding in, marami po. Marami ang, silently lang, kasi part sila ng silent anti-Duterte. Pero within their group daw, within the group that they know, nag-share daw sila ng mga posts to enlighten the people. Hindi pa daw sila ganun katapang na talagang mag-post, pero nai-encourage daw sila sa boses na pinaparinig natin. Oh, kasi sa ngayon sa surveys talagang malakas pa daw si VP Sara talaga. Siya pa lang naman That is true. nag-announce. Okay. We hope to see you again dito sa mga programs ng One News and One PH. Lovely. Alam ko, nag-guest ka rin sa One News nung Friday yata. No? Pero thank you for saying yes sa mga interview. And sabi nga ni Tito Ronald, we hope to see you soon dito ng face-to-face. Ay, talaga ba? Thank you, Lovely. Hindi, makita ka namin para daw Salamat po. makilala ka ng mga taga gusto ka niya okay ipakilala sa mga taga rito. So, sabi ko kay Tito Ronald, sige, dalhin mo na si Lovely dito. So, thank you, Lovely, for saying yes sa interview na ito. Thank you, Lovely.